God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone, this is Baljamin at kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Life and Grace. Tayo po ngayon ay nasa part 2 ng lesson number 8 na pinag-umpisan po natin nung nakaraan na binigyan po natin ng title na Get Out of the Boat. Ito po ay hango sa atin pong aklat na pinag-aaralan natin na sinulat po ni Andrew Wommack na How to Become a Water Walker. Pinag-uusapan po natin sa atin pong study na ito ang patungkol sa pananampalataya. Ang sabi natin, ito pong aklat natin pinag-aaralan ay 15 Lessons in Faith na nagagamit po natin at napapalakas ang ating pananampalataya upang makuha natin ang mga bagay na nais ng Panginoon na lakaran po natin. Pinag-uusapan po din natin sa lesson na ito na part of being a water walker is being willing. Yung pong meron po tayong willingness to make a conscious decision to leave the safety of our boat. Ano man po yung mga boat natin. At tayo po ay lumabas patungo sa tubig. Kailangan pong willing tayo na dumaan or takbuhan ng isang race, daanan ng isang race na race po ay yung sasaalang-alang or paglagay sa alanganin before you can see the miraculous power of God na mag-manifest po sa ating buhay. Meron po tayong risk na mga tinitake. Alam niyo po, may mga tao pong tinatawag nating risk taker at meron naman pong palagi kung magdesisyon sa kanilang buhay ay palagi ang safe at ayaw pong kumuha ng risk sa kanilang mga pinagdidesisyonan. So pinag-aaralan po natin kung paanong si Pedro ay lumakad sa pananampalataya at nakalakad po sa ibabaw ng tubig. Sinasabi po din natin na mayroon pong 12 disciples o 12 mga alagad ni Jesus ang kanya pong pinayaon, pinasakay ng boat at inutusan niyang pumunta sa kabilang ibayo. Subalit, iisa lamang po ang nakalakad sa ibabaw ng tubig at ito po ay si Pedro. Nakalulungkot pong sabihin that most of the people never get out of their boat. Nakalulungkot po ito. Marami pong tao ang hindi lumalabas sa kanila pong comfort zone. At ito po ay dahil sa takot. They simply refuse to take that step of faith. Alam niyo po, pinag-aaralan po natin ng pananampalataya at kinakailangan tayong humakbang sa pananampalataya. Kailangan nating magsimulang maniwala for something more and get out of the boat. Alam nyo, kung titingnan naman talaga ang kondisyon ay pangit po ang kondisyon at hindi po ito gumaganda in a sense na nandito po tayo sa mundo. Ang mundo po ay papangit ng papangit ang kondisyon at tanging sila na lumalakad sa pananampalataya sa pagtitiwala sa Panginoon ang lalabas na mananagumpay. Kalimitan po sa mga taong nasa boat, sila rin po yung pumipigil sa mga taong gustong humakbang sa pananampalataya. So kapag ang isang tao ay nagpapasimula ng humakbang sa pananampalataya at lumalabas na po siya sa boat, yung pong mga safe ang kanilang kaisipan at nasa comfort zone, sila po yung kalimitang nakapipigil or pumipigil sa mga taong gustong humakbang sa pananampalataya. Alam nyo, kapag may isang tumatayo sa pananampalataya, ay sasabihin ng mga taong ito na, ano ba, maniniwala ka na lang ba sa Diyos na ang Diyos ang magpuprovide sa iyo sa lahat ng iyong pangangailangan? Bakit mo hindi subukang pumunta sa bangko o pumunta ka sa kumari mo o kaya mag-loan ka ng pera para maibsan yung pangangailangan mo sa pera? At kapag naman po may tumatayo sa pananampalataya, concern sa kanilang kagalingan, sa kanilang healing, these people will say, are you going to believe God instead of taking all that medicines? Nais ko pong, wag nyo sana akong hindi maunawaan dahil hindi ko po sinasabing kasalanan kapag umiinom tayo ng gamot or umuutang tayo ng pera. Hindi po ito kasalanan, okay? Hindi po ito kasalanan at hindi po ganun ang ibig kong sabihin.
Kung paanong hindi kasalanan para po sa mga disciples ni Jesus ang sumakay sa boat at magpasimulang lumayag papunta sa kabilang ibayo, hindi po kasalanan na tayo po ay uminom ng gamot or mangutang sa bangko. Subalit, ito po ang sinasabi natin, kapag ang boat mo ay naka-encounter ng bagyo, kapag sinabihan ka ng doktor na kalahating taon ka na lamang mabubuhay, bakit mo patuloy pa ring iinumin ng gamot na hindi naman tumatalab sa iyo? Bakit hindi ka mag-take ng risk? May mga taong takot po na lumabas mula sa kanilang boat. They are so scared of being different. Yet, gusto nilang katulad sila ng karamihan. Yet, ang karamihan po sa mga tao ngayon ay nasa miserable situation. They are suffering and they are dying. They are just afraid to get out of their boat. Gusto mo bang magbago ang iyong sitwasyon? You need to make a decision to be different. Get out of the boat and just believe God. May mga tao naman pong naniniwala at kalimitan po dito ay mga Kristiyano pa nga na naniniwala silang kalooban ni Lord na sila ay guminhawa sa buhay. And on that, hindi po ako nagdi-disagree. I agree with them na kalooban po ni Lord na tayo po ay guminhawa sa buhay. Subalit nababalot naman sila ng takot. Ayaw nilang maghanap ng trabaho dahil takot silang ma-reject at hindi matanggap sa work na ina-applyan nila. Kaya't ang paliwanag nila ay maghihintay na lamang sila kay Lord ng pagkakataon. Alam niyo po, ang pangako ng Panginoon ay pagpapalain ang lahat ng hahawakan ng ating mga kamay. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 12. Ang sabi po doon, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Ito po ay pangako ng Panginoon sa bayan ng Israel nung sila po ay papasok sa lumang pangako. Sabi dito, pagpapalain niya tayo sa lahat ng ating gagawin. Pero kung pinipili mong walang gawin, then wala pong pagpapalain ng Diyos. Kung ilan lang ang gagawin mo, kung kakaunti lamang ang hahawakan mo, then ilan lang din ang pagpapalain ng Panginoon. At kung hindi ito sapat sa iyo, ano ang ginagawa mo? Kinakailangan mong maintindihan na makikooperate sa mga pangako at salita ng Panginoon na ibinigay niya sa iyong buhay. Ang sabi niya, pagpapalain niya ang bawat hawakan ng iyong kamay. Kung ako ikaw, marami po akong hahawakan or marami akong paglalagakan ng aking kamay para gawin sapagkat ang ibig sabihin nito, maraming pagpapala ang ibibigay at magmamanifest sa aking buhay. Gusto ko po sana na i-share sa inyo ang isang story ng mga may ketong sa city gate po ng Samaria. Ito pong story na ito ay matagpuan sa Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 7. At babasa po ako mula talatang 3 hanggang 4. Ganito po ang pagkakasabi. May 4 na tao na may malubhang sakit. Ito po ay ketong. May 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo po sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. At kung mauupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. Kaya pumunta na lamang tayo sa kampo ng mga Arameo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. Kapag tinignan niyo po ang kwentong ito po ay nagsasaad sa 4 na tao na nag-take ng risk. Anyway, wala din naman pong improvement sa kanilang sitwasyon. Whether ano man po ang gawin nila, siguradong mamamatay sila. Mayroon pong gutom. Kasi po noong mga panahon na yon, ang Samaria po ay nasasakupan ng mga taga-Syria at ang mga ketongin na ito na sinasabi po sa istorya ay nakaupo sa pintuan ng bayan kasama pa po ng iba pang mga taga-Samaria na nangamamatay na dahil po sa tagutom na kanilang nararanasan. So finally, they basically ask one another, ano ngayon ang gagawin natin? Mamamatay tayo kung naandito lamang tayo sa may city gate. At kung papasok tayo sa city, mamamatay din tayo dahil taggutom sa loob ng syudad natin. Bakit hindi tayo magsitayo at pumunta sa Syria? Kung papatayin tayo ng kalaban,
So what? Ito po yung sabi nila. Pero paano kung pakainin nila tayo at pakawalan pagkatapos? Di buhay pa rin tayo? And that is a good idea and that's a good opinion, I think, sa present situation na meron po sila kasi nga po maraming tao na ang namamatay sa kagutom. Kaya't humayo po sila at pumasok po sila sa kampo ng kalaban. And it turned out that the Lord had caused the Syrians na may marinig na ingay at sila po ay natakot at nagsitakas mula po sa kanilang lugar. Nagsitakas po silang lahat. Iniwanan nila ang kanilang mga alahas, ang kanilang mga damit, ang kanilang mga pagkain kasalukuyang niluluto. Kaya't hindi lamang po nabusog itong mga may ketong na ito. Yumaman pa sila at pinarangalan po sila dahil sila ang ginamit ng Diyos para maghatid ng magandang balita sa Samaria na ang kalaban ay nagsitakbuhan ng lahat at nag-iwan ng napakaraming kayamanan. Maaaring ikaw man ay nasa kaparehas na sitwasyon. Hanggang kailan ka mauupo sa iyong kalagayan? Hanggang sa mamatay ka? I want you to take a step of faith in the direction you believe God wants you to go. To do something. Kasi po, nais mong magbago ang iyong sitwasyon. Subalit kailangan mong kumilos at tumungo sa direksyong sinasabi sa iyo ng Panginoon at maniwala kang may pagbabago sa iyong sitwasyon. Alam niyo po, bago ka makalakad sa ibabaw ng tubig, kailangan mong lumabas sa iyong bangka. You must be willing to depart from what everybody else is doing. Wala naman pong nangyayari Bakit mo gagayahin ang ibang tao? Bakit ka takot na maging kakaiba kaysa sa kanila? You have to be willing to go out and try something new. You must be willing to break with tradition. Ano ba yung paulit-ulit mo nang ginagawa na nakasanayan mo na lamang at ito ay nagiging tradisyon na ng buhay mo? Get out there and run the risk of failure. Alam niyo po, marami pong tao ang takot na sila ay magkamali kaya nananatili na lamang sila sa kanilang kinalalagyan. At ito po ay isang garantiya na sila po ay babagsak. If you are not stretching yourself and believing God for something bigger than what you can do on your own, dito pa lamang, failure ka na agad. Bigo ka na agad kung ganito pa lang ang sitwasyon mo. But I want you to understand na ito pong statement na to is not to condemn you nor to hurt you, but rather para po i-challenge kayo. Dahil ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran is a supernatural God. God is a big God. Sabi nga po ng Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Sabi po sa Tagalog ay ganito, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Alam niyo po, it is a normal thing for someone who believe in God to do bigger things. Kasi po, ang Diyos ay malaki. Ang Diyos natin ay supernatural. Pero ang tanong po ay ganito, ano ba ang normal sa iyo? Normal ba sa iyo ang nabubuhay kang nakaayon sa sistema ng kasalukuyang mundong ito? Mayroon bang masasabing pagkakaiba ang buhay mo sa buhay ng kapitbahay mo? Parehas lamang ba kayong may problema sa mga utang at sa mga bayarin? Do you go to the doctors as often as they do? Do you have the same worries and cares as they do? Naliligalig ka rin bang katulad ng mga kapitbahay mong hindi believers kapag may pangit na nangyayari sa mundo? Kung normal sa iyo ang ganito, kailangan mong kilalanin na mayroong something wrong sa ganitong setup ng iyong buhay. There should be something different about you compared to your unsaved neighbor. There ought to be enough evidence to convict you if you were arrested for being a Christian. Alam niyo po, bago po tayo makakita ng mga himala ng kapangyarihan ng Diyos na mag-manifest sa ating mga buhay, kailangan mong gumawa ng isang conscious decision
na iwanan ang safety ng inyong bangka and get out on the water. You must be willing to run the risk. Alam niyo po, ang pagtitake ng risk o ang pwede nating sabihing pagbabaka sakali ay hindi po common sa mga tao. And it takes faith sa ating Panginoon na humakbang mula sa safety ng iyong kinaroroonan, sa iyong comfort zone, to the greater unknown, na nagtitiwala sa Panginoon, na ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay magbubunga ng maganda at ayon sa inaasahan ng Panginoon sa ating buhay. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, nagpapaalam sa inyo at nagsasabi pong life is best lived by grace. Shalom!